Sa nakaraang video, nalaman nating nais ng mga noble na bigyan ng sariling teritoryo ang bida pagkatungtong nito ng edad na 14. Hindi naman natuwa ang hari sa suggestion na iyon dahil alam niya na ang gusto lang nila ay ang ipatapon ang prinsipe sa malayong lugar. Gayunpaman, dahil tila iminungkahi ito ng maraming nobleman, kinonsidera ito ng hari. Nang malaman ito ng prinsipe, nakakagulat namang natuwa siya dahil yun daw talaga ang nais niyang mangyari. Ang mapalayo sa kaharian para wala ng mga aaligid na highness na threatened sa kanyang presence doon. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik sa kwento, ipinakita ang Fahilia isang lugar sa north. Nag-snow daw dito buong taon kaya naman kung hindi ka prepared na pumunta doon, siguradong mamamatay ka dito dahil sa sobrang lamig. Iniisip ng prinsipe na mahirap mag-farm sa ganong environment at tila buo na daw ang desisyon ng mga nobles na dun siya ipatapon. Ang pag-alis niya daw ay nakaschedule 1 month matapos ang kanyang coming of age ceremony. So meron na lang siyang 1 year at 1 month para maghanda. Kinausap nito ang kanyang staff at sinabing hindi daw madali ang maging independent territory. Sumama lang daw ang mga handa para sa ganong pagsubok. Para sa mga may iwan daw, tutulong daw siya upang makahanap sila ng ibang posisyon. At ang mga nais daw sumama sa kanya ay dapat maghanda na din. Buti na lang, ang alchemist team at karamihan sa kanila ay tila desididong sumama sa kanya. Pero tila may opinyon si Seyna tungkol sa Fahilia. At tinanong siya ng prinsipe kung ano iyon. Nakwento niya na na-deploy daw siya doon ng 1 taon, hindi naman daw ganun ka-dangerous pero sobrang lamig lang daw talaga. Hindi naman daw marami ang mga halimaw doon so hindi ganun kadelikado. Alam naman ng bida na parang pinapagaan lang nito ang loob niya at sinabing hindi niya kailangang isipin mabuti ang magagandang bagay na masasabi niya sa lugar kung wala naman talaga. Alam niya daw na sobrang lamig doon at naiintindihan niya kung bakit siya doon gusto ipatapon ng mga nobles. Nakakagulat naman na tila walang pakialam ang prinsipe doon dahil mas better pa daw iyon sa inexpect niya. Sa totoo lang daw kasi, akala niya mas delikado pa ang lugar na paglalagyan sa kanya. Pwedeng sa lugar na puno ng malalakas na halimaw o kaya naman lugar na masususnog dahil may dragon. Sinabi niyang inexpect niyang mas pahihirapan pa siya ng mga ito pero tila kakayanin naman niya iyon. Naantig naman ang dalawa sa attitude ng bida at sinabing poprotektahan daw nila ito anuman ang mangyari. Sa labas, sinabi naman ni Asha kay Seyna na magpakatotoo sa kanya about sa sinabi niya sa prinsipe. Tila alam naman daw ng prinsipe ang ibig niyang sabihin. Dagdag nito, bukod sa nakakamatay na lamig doon, wala daw kahit na ano sa lugar na iyon. Ang rason daw kung bakit nag-sign ang mga knights sa Fahilia ay para maiwasan ang mga halimaw na hindi kaya ang lamig doon na bumaba. Tinanong naman nito si Asha kung magstay ba siya o sasama. Sagot naman nitong susunod daw siya sa prinsipe kahit na sa mas delikadong lugar pa ito malagay. Pero hindi niya raw inexpect na paalisan lang siya ng ganun-ganun doon. Sabi naman ni Seyna na tila hindi naman daw dapat sila mag-worry. Dahil kita niya sa mata ng prinsipe na tila may pinaplano na ito. Parang hindi naman daw nababahala ang prinsipe dahil doon. Kaya naman confident siya na magiging okay sila doon. Habang naghahanda naman ang prinsipe. Hindi nito alam ang gagawin sa nanay niya. Hindi man daw nito sabihin pero sigurdong masakit sa kanya ang mapahiwalay sa anak. Sinabihan niya ang mga maid na wag sabihin sa kanyang ina kung anong klaseng lugar ang pupuntahan niya pero worried siya kung magiging safe ba ito kapag iniwan niya mag-isa sa palasyo. Isa pa concern niya rin ang nangyaring pag-atake kay Kenia. Kailangan niya raw magawa ng paraan na makontak sila kahit nandun siya. Pwedeng ultra-long distance communication, o kaya teleportation magic o magic scrolls. Naisip naman ito na mag-hire ng exclusive magician. Kailangan daw pag-isipang mabuti ng bida ang gagawin niya. Pero sa isip nito, perfect na lugar daw para sa former professional na gaya niya ang harsh na lugar na iyon kailangan niya lang pagplanuhan mabuti. Unang step na ginawa niya ay ang magpitawag ng magicians. Dumating naman ang grupo sa kanya at nakilala ito ng prinsipe. Si Pian at ang kanyang mga disipulo. Hindi niya raw inasahan na siya ang darating at bumati naman ang mga kasama nito. Sinabi naman ng prinsipe kung kaya daw bang isikreto nila ang ipapagawa niya at sinabi naman nitong oo. Wala daw siyang sasabihan na kahit sino. Ayon sa prinsipe, gusto lang naman daw niya gumawa ng isang bagay, yun nga lang kailangan niya agad-agad ito. Nang tignan ni Pian ito, sinabi niyang hindi daw ito ordinaryo at nagulat siya dahil doon.
Tinanong niya ang bida kung siya ba daw ang nag-drawing nito o nakuha lang ito sa iba. Sagot naman niya na siya daw ang gumawa nun. Upgraded version ng artifact na naga-activate sa brain. Ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang kapatid. Sa blueprint ng prinsipe, ang item ay magiging twice na mas malakas sa kung ano ang meron sila pero mas tipid daw ang magiging paggawa. Nagulat naman ito na nakapag-come up ang prinsipe ng ganong plano. So tinanong ng prinsipe kung magagawa ba nila o masyadong mahirap at sagot niya, perfect daw ang blueprint kaya naman basta't may materyales, posible daw na magawa nila ito. Kaya lang dahil kilala niya raw ang original na gumawa ng original na artifact, hindi niya raw alam ano ang sasabihin, at napansin ng bida ang hesitation nitong gumawa ng improved version ng artifact ng iba, kaya naman hinayla niya ang drawer para matanggal ang pag-aalinlangan nito. Naglabas siya ng isang bag ng coins bayad para hindi nila ito sabihin sa iba. At nagbigay pa siya ng isa, para naman daw sa materyales at labor. Magbibigay din daw ito ng tip sa mga next pa nilang transaksyon. At napawaw naman ang mage sabay ngiti at sabing iwan niya na daw sa kanila ang trabaho na iyon. As expected ng bida, pera daw ang makakapagpaluhod sa mga tao. Masaya naman ito at sinabing excited siya sa gagawin nila. Kung pwede daw ay matapos nila ito within the month. At umuo naman sila, at dahil dun worth it daw ang pagbibigay nito ng ganong kadaming pera. Matapos ang ilang araw, ipinakita ni Pian ang tinawag niyang Grey Sage's necklace. Pero di naman natuwa ang bida sa tawag nito sa item. Na-shock naman siya na natapos lang nila ito sa loob ng 10 days. Pero tila na overwork nito ang mga disciples niya. Hindi naman daw masama ang quality at natuwa ang bida. Kaya naman sinabi niyang, pwede daw bang ay mass produce nila ito? At nang tanungin ilan pa ang kailangan nito, sumenya siya ng 5. Pero ang ibig niya palang sabihin ay 50. Hindi naman makapaniwala ang mga disipulo nito na tila pagod na. Gayunpaman, tinanggap pa din ni Pian ang trabaho. Second step naman sa plano, umalis ang prinsipe. Tinanong ni Asha kung saan sila pupunta at sinabing kung ano man daw ang kailangan nito, sabihin niya lang sa kanya. Sagot ng bida, na wala naman daw something special. Kailangan lang daw na siya mismo ang pumunta at mamili ngayon. Natanong tuloy si Asha kung may bibilin daw ba ito. At sumagot ang bida na oo. Papunta daw sila sa slave market. At nang marinig ito ni Asha, nagulat siya. Ano na naman kaya ang pinaplano ng bida? Malalaman natin sa next video. Sino-sino kaya ang makakasama niya sa Fahilia at ano kaya ang gagawin niya para makapag-communicate pa rin sa kanyang ina at kapatid kahit nasa malayong lugar na siya? Sama-sama natin alamin sa next episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.